Hello, Brother Richard. So sa hapong ito ay pagpapatuloy natin ang paglalahad ng mga kautusan ng ating Panginoon mula sa Torah. Ito po yung first five books ni Moses, ang Genesis, Deuteronomy, Leviticus, Exodus, Numbers. At ganoon din po ay ito po yung pundasyon ng lahat ng katuruan at kapahayagan sa Biblia na nakabase sa lahat po yan nakabase sa Torah. Kahit po ang mga katuruan at kapahayagan ng ating Mesiyas, Yeshua, at ng kanyang mga apostol. Ayon po kay Joshua, chapter 1, verse 8, nais ko pong ibabahagi ko kasi ganito po ka-importante po ang salita ng ating Elohim na kailangan pala natin itong araw-araw na basahin, dili-diliin at susundin natin ang mga kautusan. Ang sabi po niya dito sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong paggiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Tayo muna po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa napakagandang panahon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat din po sa patuloy na pagkakataong binigay mo na kami makapaglingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong salita sa radyo kasama si Brother Richard. Palain mo po at tinataas namin sa is Brother Richard na sa kanyang pagpapahayag ang mga salita mo, ang tinig mo ang makarinig na aming mga listeners at doon ay lumiwanag sa kanila ang iyong maunawaan ng bawat isa ang iyong nais na mangyari sa aming mga buhay. Maging ito'y maging pakinabang sa aming buhay, sa aming lakad, sa aming mga pakikisalamuha sa aming kapwa. Pakinabang din at katotohanan at kaalaman kung paano ka namin mamahalin sa aming buhay. Ito po aming dalangin to your Son, Yeshua HaMashiach. Amen. So, hindi na po natin patatagalin. Pakinggan na po natin ang mga kapahayagan mula sa pangabutos at instruction ng ating Panginoon na ibabahagi sa atin ni Brother Richard Season. Ito po yung kadugtong po ng mga commandments na inilahad niya last Sunday po. So, Brother Richard Season. Salamat, Sister Deb. So, pang 470 na tayo, no? So, medyo lumalapit na tayo sa kasi up to 613, ano? 613. So sa 400 yung 417 na commandment, sinasabi dito ayon sa Deuteronomy 14:22 na i-set apart daw natin ang second tithe in the first, second, fourth, and fifth years of the sabbatical cycle, no? At ito'y kakainin daw ng owner, kung sino nagbibigay sa Jerusalem. So makikita po natin dito na hindi po lahat ng tithes ay binibigay sa temple, or in this case binibigay sa simbahan, ano? May commandment po na yung second portion, kasi yung first portion actually binibigay dapat sa Levite, tapos yung Levite siya dadalhin niya yan dapat sa Jerusalem. Magbibigay din siya ng tithe ng yung tithe of the tithe, ibibigay niya rin sa temple, no? Kaya ayon sa Malakay chapter 3, sabi ng Panginoon, bakit mo ako ninanakawan, ano, ng ano? Ba't mo ako ninanakawan? Sabi niya, saan mo kami ninanakawan? Through the tithes and offerings, sabi niya. Pero ang kausap po dito actually yung mga priests and Levites, eh. Hindi lang po ito yung ang kausap ng Panginoon, hindi yung ordinaryong tao, no? Although may mga ordinaryong tao rin na hindi nagbibigay ng tithe. So the message is also for them. Pero meron din po mga obligated din po kasi ang Levites na kung ano yung binibigay sa kanila ng mga tao, may certain portion of that dapat dadalhin nila sa Jerusalem. So hindi nila sosolohin yun, no? That's the thing, no? Ngayon, tapos may ito nga sa pang 417 na commandment, merong tinatawag na second tithe. Ngayon, ito daw on the first, second, fourth, and fifth years, dapat dadalhin ito
sa Jerusalem at doon kakainin. Kasi nga po ang tithe dito ay mga ano hindi siya pera, kundi ito'y pananim, ito'y yung mga yung kung ano yung produce of the land, no? So kakainin ito before the Lord, yung kung sino yung nagbibigay, kasama niya, family niya, sa Jerusalem, no? Tapos, kadugtong din dyan, sa commandment na yan, sa pang 418, na isa-set apart mo ang second tithe in the third and sixth year of the sabbatical cycle naman. So, ibig sabihin, every 3 years. Every 3 years. Kasi on the seventh year, wala kang wala kang wala kang tithe kasi dapat pinapagpahinga mo yung yung land eh. So kung natatandaan natin yung tinatawag na Shemitah, no? Yung Shemitah every seventh year dapat nagpapahinga ang land. So therefore wala ka ring tithe on the seventh year kasi wala kang produce eh. So sabi rito on the sa pang 418 na commandment, isa-set aside daw natin yung pang third year at pang sixth year na tithe para naman sa mahihirap. Ayon yan sa Deuteronomy 14:28 to 29. So again, ulitin natin, yung second tithe ng first, second, fourth, and fifth year, dapat sa Jerusalem ito kakainin ng tao, no? So, anong mangyayari kung hindi ka makapunta sa Jerusalem? Yan, that's a problem. So, the closest that you can do is to actually eat it before the Lord. Kakainin mo yon in fellowship before the Lord. Ibig sabihin, sa presence ng Panginoon. When I say before the Lord, ang ibig sabihin in the presence of the Lord. So, kaya may fellowship parang nakainan. So, kasama mo family mo, kasama mo mga kapatiran probably, pero we eat it before the Lord. Ibig sabihin, sinishare natin to sa lahat. Tapos yung pang 418, dapat ito ibibigay mo talaga sa poor. So on the third year yung ani mo on the third year, saka on the sixth year, sa pangmahirap yan. Hindi yan pupunta sa temple, hindi yan pupunta sa Levite, hindi yan pupunta sa kung saan, para pangmahirap po yan. No? So yan ang clear natin. Ang pong 490 naman na commandment ay magbibigay daw sa mga priests, which is sa yung temple priest, hindi sa kung kanino, yung portion oo, ng cattle. Brad, Yes. gusto ko lang malinaw Mm. na yung tithes ay para sa templo. Yes. Tatanggap ang Levitical priests. Yes. Correct. Oo. Dito, actually, yung utos na ito ay para talaga sa templo. For a temple, yeah. So, yeah. So kaya ang nangyayari diyan, dapat 'yan dadalhin sa temple. May portion lang nun ang naiiwan sa Levite para kainin niya. Pero a chunk of that will have to be given sa temple. Paano kung walang temple? Yun ang problema. Kaya nagkakaroon kasi walang temple ngayon eh. So therefore, ang tanong doon, ang mga Levites ba do they receive a tithes at this time? The answer is no. Yun ang tanong doon. So, ano ngayon ang ginagawa ng mga tao nung after nung nawala ng temple? So, ang ginagawa po nila ay ito po ay binibigay sa mga mahihirap, binibigay sa mga fatherless, binibigay sa mga widows, binibigay sa mga strangers. Pero may portion pa rin na binibigay sa mga lingkod. Pero ito po ay pagkain. Pagkain po ang binibigay kasi to make sure na ang mga lingkod ay hindi sila nagugutom, hindi sila nawawala ng makakain, no? Ngayon, paano naman yung mga pangangailangan ng simbahan? Yan, that's another thing.
Kasi meron naman talagang mga needs. Hindi naman sa walang needs eh. Sino bang magano niyan? Kaya lang pag titingnan po natin ang concept talaga ng kasi lahat po 'yan ang mga congregation sa Bible na nakikita natin were based sa synagogal system. Wala pong doubt na ang mga nakalagay po sa Bible na mga congregations were synagogues. Mga synagogues po ito, no? So, paano ba nabibuild ang synagogues nung araw? Ito po ay binibuild ng 10 good men. Um, kaya nga meron tayong 3 elders and 7 deacons. Iyan ang composition ng 10 good men, no? Ang tawag po diyan ay minyan, no? Dahil po ito ay base kung natatandaan natin yung story na kung saan pinadala ni Moses sa utos na rin ng Panginoon papunta yung 12 spies papunta sa Canaan, no? So anong nangyari doon sa 12, 10 ang nagbigay ng bad report. Dalawa lang ang nagbigay ng good report, si Joshua saka sa Caleb, na sabi nila, sugurin na natin, kayang-kaya natin dahil binigay na sa atin ng Panginoon yan. Yung 10, sabi nila, hindi, wag, malalaki sila, natakot yung mga tao. So, nagalit ang Panginoon, pinaikot sila tuloy ng 40 years. Ngayon, during that time, ang ginawa nila ay pangkontra doon sa 10 bad reports o 10 bad men. So ngayon ang mga tao, the synagogue system is now built on the 10 good men na gagawin ito. So itong 10 good men na to, kasama yan sa mga requirements, nabasa rin natin yan ando doon yan sa mga binigay ni Paul, ano, na may mga certain requirements ang elders and deacons, ano. Ito yung mga parang leaders of the congregation na they will actually take care of the expenses ng congregation. Sila yung may primary task para ibuhayin ang congregation. May kakayanan sila. Sila may kakayanan. Kaya isa po sa mga requirements ng being a deacon and being a leader, may makikita po natin na sinasabi ron na yung free from the love of money. It's a terminology na ang ibig sabihin yung tao ay well off. Yan ang tawag po nung araw pag sinabi ng free from the love of money. Ibig sabihin hindi saya mahal niya pero anything. Ang ibig sabihin po nun, well off po siya. It's a terminology na may kakayanan siya sa buhay. So again, yan, sa nangangailangan. So, noong araw, ang may mga authority lang to build actually a synagogue is yung king. Kasi ang king, meron siyang kakayanan na mag-sustain ng mga synagogues. Or mga 10 good men ng city na meron silang kakayanan na i-sustain. Ngayon, yung mga iba, tumutulong din based on their ability to help. Pero hindi sila ang required para mapaandar ang congregation. So, ganyan po ang ginagawa natin, Sister Deb, dito sa Light of Messiah, Toronto congregation, ano. Ang mga elders and deacons, kami po ang nagsusustain ng expenses ng congregation. Hindi po kami sinisweldohan, kami po ang nagbibigay ng more para mabuhay ang congregation. Kami pa yung nagbibigay sa nangangailangan. Ngayon yung mga iba nagbibigay din to help us, and which is fine. Kaya nga dapat non-profit kasi hindi ka dapat nagpo-profit yung organization mo sa mga tao. So kaya hindi siya form dapat ng parang sweldo ng mga manggagawa. Correct. So hindi ka kami ang technically we pastor the congregation, right? So ang elders are the pastors of the congregation. So nung araw hindi lang isa po ang pastor kasi talaga, kundi yung elders mismo, which is composition of 3, no? Sila yung mga nagtuturo, sila yung nagtuturo sa congregation. Tapos yung 7, sila yung assistant, sila tumutulong mga physical and other things.
So, yan po ang composition, and then they grow the community out of that, no? Ngayon, ang ginagawa, if ever man na merong yung mga congregants na meron silang mga ani or meron silang pagkain, whatever, ginagawa nila, kunwari, nag-bake sila. A portion of that bake ay dapat dadalhin nila sa congregation para kainin nung mga leaders. Pero pagkain po, hindi po pera, no? Ngayon may mga instances din na tinatawag na yung kasi dito naman yung mga synagogues ngayon, ng mga modern synagogues, na mga Jews mismo, wala silang tinatawag na tithes. Hindi sila nagbibigay ng tithes. Ang ginagawa nila, meron silang donation na pinaghahati-hatian nilang expenses ng congregation, ng synagogue. So, halimbawa, may budget sila for the year. Ganito ang budget, ganitong... Brad, Ha? Mm. ito yung mga gastusin para mag-run yung congregation. Correct. Halimbawa, anong rent, And the supplies, masahe. supplies, lahat. Paano mag-operate ang congregation, ang isang synagogue o isang congregation. So, kung wari may budget sila for that year, pinaghahati-hatian yan ng mga members based on their ability. Based on their ability to give, ano. So, tapos iba pa yung dinadala nila na pagkain sa congregation for people to eat together. Kaya meron kaming tinatawag na oneg, no? It's a delight. Ibig sabihin ng oneg is a delight. Yung pagkain, we eat before the Lord. So, walang mayaman, walang mahirap, walang nangangailangan doon, walang sumusobra, no? Magdadala yung gusto magdala. Magdadala kung sino yung gusto magdala based on yung conviction niya. Pero pagkain, ano? Yun ang dadalhin, and then we eat together. Parang siyang potluck. Correct, parang potluck. So galing yan dyan. Pero except na we eat it before the Lord. Kasi in the presence ng Lord yon during the Shabbat. So yun yung gusto kong explain, ano? Ngayon, sa 419, sinasabi rin dito na merong part ang priest, no? Sa Deuteronomy 18:3. Yung portion ng cattle. Again, pagkain pa rin ito. Tapos, to give the first of the peace to the priest ng cattle, Deuteronomy 18:4. Tapos, 421, to set apart a small portion of the grain, wine and oil for the priest. For yung teruma, or heave offering. So, ang ginagawa dyan, kapag may binibigay ang mga tao, yung tinatawag na grain offering, binibigyan nila ang priest, which is a portion nung binigay nila. Ang gagawin naman ng priest, kukuha siya ng handful, tas ito-throw niya yan sa altar for like an offering, pero portion lang. The rest, yun ang pagkain nila ng mga priest na naka-attend sa temple, no? So, itong mga ganitong klase ng tithing, dahil wala nga temple, then it can be given sa congregation in the form of food para walang nagugutom sa within the congregation. Kasi ang concept nga ng congregation is to take care of its own. Ang mga nangangailangan, mga mahihirap, mga widows, na especially mga widows na talagang matatanda na, or mga fatherless, mga walang inaasahan. So laging may pagkain. So food is fine. Food is fine. So binibigay talaga. Kaya may abundance sa congregation. Hindi po ito dapat pera, no? Kaya lang Kaya yung ha? mga gamit, minsan blessing yung mga nagkaroon ng sasakyan. Oh, yeah. Concern ko lang. Nasa sa kanila 'yon. Pero again, just to clarify din, free din ang tao, just to be fair din, free din ang tao to give a money offering if they want to. Pero hindi sila dapat nire-require. Kung out of the abundance of the person's heart, na gusto niyang magbigay, then free pa rin magbigay kasi gusto niya yun eh.
Kahit nga kanino, kung may gusto kang bibigyan eh. Masaya. Oh, masaya kang bibigay. Pero to actually convict them, like ihahataw mo sa sermon or ikukonsensyahin mo, hindi po dapat ganon, no? Kasi ang tao mismo, meron siyang conviction in his own heart na kung ano yung gusto niyang gawin. And when they want to do it, kung gusto nilang gawin yon, libre rin silang gawin yon. Kasi pera nila yon eh. Sa kanila ipinagkatiwala ng Panginoon yon, yung resources na yon, sila ang responsible na humarap sa Panginoon doon. How they disburse it. Kung gusto nilang ibigay sa isang unknown person, di ibigay nila. Gusto nila ibigay sa isang congregation, di ibigay nila. Pero ang gusto ko lang pong explain dito, dapat alam natin kung ano yung ginagawa natin. Hindi dahil sa nagbibigay tayo para nagbigay ako magiging 10,000 times more ang makukuha ko. Ay, babalik. Babalik, wag pong ganon ang Konsensya. or pakonsensya na parang kita mo wala na tayo. Yung ano yung parang yung pinapagilty mo yung tao, that's something. That's wrong. That's a manipulation ng ano yan eh, ng emotions. Oo. Para makonsensya. Or i-induce mo naman. O pag kayo nagbigay, magiging imumultiply ng Panginoon yan ng 1,000 times. Wag po ganon. Kasi hindi po loto Panginoon, ano? Hindi rin siya sweepstakes, hindi siya tayaan. At sa Brad, gusto ko rin linawin, yung prosperity na ipinangako ng ating Ama, yun ay nakatuon dun sa mga sumusunod sa kanyang mga utos. Correct. Hindi lang po sa tithing, hindi lang po sa pagbigay ng offering, kundi kaya po Nandun ang prosperity. kaya po pinagpro-prosper ang tao, hindi po dahil sa ah, hindi po dahil sa siya'y nagbibigay. Dahil kundi po dahil siya'y sumusunod sa utos ng Panginoon. Very clear Ano niya? ang ano diyan eh, ang Bible. Sabi na, so that you will be careful to do everything written in it. In everything, hindi about tithing lang, in everything written in it, so that you'll be prosperous and successful. Ayon yan sa Joshua 1:8. Ganon din yan sa Psalms 1, ano? Sabi doon, he meditates on it day and night. That's why he's successful in everything that he does. Kasi careful ka eh. Careful ka sa ginagawa mo. Katulad nga ng discussion natin na kahapon, Sister Deb, no? Ang taong sumusunod sa Torah, ang taong sumusunod sa Torah, ay gusto siya ng mga tao. Kapag gusto ka ng mga tao, tutulungan ka ng mga tao. They want you to succeed. So, kaya si Queen Esther, siyang napili. Kasi the word goes around. Maliban sa nagustuhan siya ng king, naririnig ng good report about her. Kasi nga, maganda ang kalooban niya. So, ganun din po sa akin, Sister Deb, no? I'm also a realtor. Awa ng Panginoon, when I practice the Torah, kapag nagpa-practice ako ng Torah, yung mga tao na nakakadil ko, nire-recommend nila ako sa iba para ma-experience ng iba yung magandang dealing, no? So, word goes around. So, parang excited pa sila na tulungan ako. Kasi maganda yung experience nila. And then, namumultiply yung ano mo, yung business mo. So, dumating na nga ako, Sister Dub, sa point na hindi na ako nag-advertise kasi hindi ko na rin kaya. Kung mag-advertise pa ako, parang baka hindi ko na rin kayanin yung iba. So, by word of mouth na lang eh. So, sila na lang mismo tumatawag sa akin. Serve na. Yeah, oo. So, kumbaga, ganun yon. So, pag marunong ka makipag-deal sa tao, tapos you're fair, tapos may yung inaayos mo lahat, no? Then definitely you will be prosperous and successful. Another practical na sa commandments, ano? For example, yung commandment about Sabbath, ano? Minsan, ang nakikita lang natin, sabi doon, on the seventh day, you must rest. Pero may isa pang commandment doon, you should work 6 days. Ang mga tao nag-work 5 days lang. So, hindi ka na kagad sumusunod sa Panginoon. Hindi ka careful eh. Kaya nagpapahinga sila. Oo. O kaya nagpapahinga sila kung kailan nila gusto. Oh, yun ang problema ron, ano? So,
doon sinasabi ron na on the Sabbath day, which is the seventh day, dapat mag-rest ka. Pero 6 days nun, meaning from Sunday to Friday, dapat nagwo-work ka. Eh, mga tao, 5 days lang nagwo-work. Unless lang na may sakit o kailangan magpahinga. Oo. Pero remember, kapag ka sumusunod ka sa dietary commandment, Leviticus 11, hindi ka magkakasakit, Sister Deb eh. Hindi ka magkakasakit. Kapag sumusunod ka yung tinatawag na tawag dito yung ikaw ay naghuhugas ng kamay, ikaw ay nagki-cleansing, mikve ka, yung meron kang yung cleanliness, yung law of cleanliness. So tapos hindi ka hawak ng hawak kung kani-kanino, 'di ba? So hindi ka nakaka-touch. Meron kang yung ginagawa ngayon actually. Alam mo ba Sister Deb ngayon na dito? Galing sa kanila yun. Correct. Oh. Sa mga Israelita. Actually galing sa Torah mismo. Oo. Actually ngayon na may ano dito, 'di ba? May COVID dito, nag-lockdown, may mga physical distancing ano. Ang instance ng flu, ang instance ng sipon ay drum up ng sobra eh. Wala na nagkakasipon, wala na kasi takot na lahat eh. So ibig sabihin ang mga Maging advantageous yung pag-iingat. correct. Oh. So may protection ka, hindi ka dikit ng dikit kung kani-kanino, ganun. No? So Nakita ko rin yan, Brad, dito sa amin. tapos Wala pag na mga report. correct, di ba? Tapos ang Leviticus 11, hindi ka kumakain ng mga kung ano-anong hindi dapat kainin. So therefore, hindi ka magkakasakit. Nagpapahinga ka on time, hindi ka magkakasakit. So anyways, yung one extra day, sabihin na lang natin kung ang isang tao kumikita ng 1,000 isang araw, sabihin na lang natin, para lang madali i-calculate, no? Kapag sa loob ng isang buwan, may extra 4,000 siya na namimiss kung 5 days lang siya nagtatrabaho eh. So 4,000 kaagad eh. So in a year that is 6,000. I mean 60,000, di ba? So malaki kaagad ang nawala sa iyo in a year. I-multiply mo 'yan in 40 years na working million 'yan eh. Kasi kung may compounding interest pa yan, kung isi-save mo for example. So doon pa lang sa isang commandment pa lang, in a year, makikita ka na ng 60,000 kung sumusunod ka. Pag sa 10 years na yun, di 600,000 na kagad yun. Ibig sabihin, sa loob ng 10 years, kung sinunod mo lang yung isang commandment lang na yun, you're expected to have 600,000 kaagad. Dahil nag-work ka ng extra day when you're supposed to work, kung na-miss mo yung one extra day na yun, 6 days. kung ginawa mo 6 days, meron ka na kagad, di ba? Ang tanong, 5 days lang naman ang trabaho namin sa opisina. Di maghanap ka sideline. Kasi utos 6 days eh. Isa pa lang yon. Marami pa pong iba, no? So, sample lang po yun. So, anyway, going back tayo dito sa commandments, ano? Yung pang 421, i-set apart daw natin, tapos na pala tayo dito. Sa 422, wag daw natin expend ang second tithe on anything but food and drink. Ito na yung sinasabi Deuteronomy 26:14. Hindi daw ito pwede mong ibili yung second tithe mo ng anything na bagay, pwede bang gamit na lang ibibigay ko o pwede bang pera na lang ibibigay ko? No. Dapat ito sa pagkain at sa inumin, and you have to do it in the presence of the Lord. Kaya kung hindi mo ginagawa to, tapos, di ba? Kaya ito very clear ang sinasabi ng Panginoon. You have to study, dapat pag-aralan maigi ang commandments para maging careful ka to do everything written in it. And then you will be prosperous and successful, no? Tapos sabi dito sa pang 423, wag daw kakainin ang second tithe kahit sa Jerusalem kung ikaw ay unclean. So pag sa Deuteronomy 26:14 yan, pag unclean ka, hindi ka pwedeng kumain ng second tithe. Hindi ka pwedeng kumain before the Lord, no? So, paano ka magiging unclean? One, kung ikaw ay nakahawak ng patay, ng marumi,
or nahawakan ka ng unclean, or ikaw ay may sakit, or ikaw ay may, sa mga babae, kung may period ka, hindi rin pwede. So yun yung mga, kasi ganito po yan, ano, hindi po ibig sabihin na unclean ka, ibig sabihin may kasalanan ka. Hindi po yun, ano. Pero ang taong may kasalanan, automatic unclean ka agad yun. yung nagkasala, automatic siya unclean. Pero hindi ibig sabihin ng isang taong unclean, unclean ako ngayon, hindi ibig sabihin na may kasalanan ako. Yun lang ang gusto kong i-point out. Ano? So, ibig sabihin, ng babaeng may period, unclean siya, pero hindi ibig sabihin may kasalanan siya. However, kapag ka, Exempted silang kumain. yan, In other words, oo. exempted silang kumain. Pagkatas kumain ka pa, hindi pwede. So, yun yung sinasabi ron, ano. Tapos, hindi ka rin pwedeng kumain ng second tithe kapag ikaw ay yung nagluluksa. Kapag nagluluksa ka, hindi pwede rin. Nagluluksa ka, masama loob mo eh. Nagluluksa or malungkot or broken hearted. Basta umiiyak ka, hindi pwede. Pala, Brad, Ha? importante pala, Brad, yung pag kumakain tayo, dapat masaya. Correct, before the Lord. Kapag mayroong patay, syempre, hindi ka makakapag-rejoice kasi may patay. Correct. Pag may patay o broken hearted, hindi pwede. Kasi malungkot ka rin eh, umiiyak ka rin, so hindi pwede, hindi pwede. Dapat Dapat joyful eh. Joyful ka dapat. Ma-exempted ka muna, kumain ka na lang on your own. Pero hindi ka pwedeng kumain in fellowship. Yun ang ano ron, ano. Sa pang 425, to make a declaration when bringing the second tithe to the sanctuary. Ito po yung sinasabi rito, parang ano to eh, may prayer kasi ito eh, na sinasabi rito na may prayer ito yung nasa Deuteronomy 26:13 na lagi nating binabasa no tuwing Shabbat. I have given my tithes to the Levites, to the homeless, or to the needy, to the widow, ganon. I have given it to the strangers. I have kept your commandments. I have listened to your word. Yan, may declaration ka. Yun ang declaration. Hindi yung, oy, nagbibigay ako ng tithes. Hindi ganun ang declaration. It's actually a prayer before the Lord. Pero part ng declaration mo rin sinasabi mo na you have listened to the Lord your God. You have not neglected any commandment of the Lord. You have listened to the Lord your God while giving the tithes and offerings. Tapos sinabi niya na binibigay mo ito sa Levite, sa stranger, sa widow, sa fatherless, sa needy, at wala kang ninineglect na commandments. At hindi mo ito binibigay na ikaw ay unclean, na ikaw ay nagmo-mourn, you know? Yan ang declaration doon. So just to clarify, ano? Tapos, sabi dito, sa pang 426, not to build an altar of hewn stone. Exodus 20:22. So, actually, yung means, ito yung, ano na, yung parang, chiseled, parang inayos na, ano eh. Actually nga, hindi na tayo allowed ng altar, kasi meron nung nagkaroon na ng temple sa temple na. Nung nawala ang temple, hindi ka na rin pwedeng gumawa nun kasi kumbaga centralized na dapat sa ito yung panahon na nasa wilderness pa sila. So hindi na allowed, no? Kasi ginagawa ito nung mga ancients nila Jacob, nila Abraham, nila Isaac, ginagawa nila before nung panahon yung before pa ng declaration ng formally ng Torah. Although meron ng Torah during the time. Nung mosaic, yung may mosaic law na, hindi na pwede. No? Tapos, sabi rin dito sa pang 427, not to mount the altar by steps. So, Exodus 20:23. Tapos, dapat mag-build ng sanctuary. No? So, yung sanctuary na to, it pertains to the temple. No? Kaya, it's also a commandment to build the temple. So, pero Brad, yung sanctuary, hindi not necessarily pwede kang gumawa sa bahay mo. No. It pertains to the temple.
Ngayon, dahil nga sa by practicality, tsaka nung nawala na yung temple, ang synagogal system became parang shadow sanctuary siya. Pero hindi talaga siya sanctuary. It's just a place where people can study Torah. Kaya ang tawag din ng synagogue is shul. Ang shul ay it's a place parang diyan galing ang word na school, I think. Kasi shul eh. Yes. Diyan nag-aaral ang mga tao tungkol sa Torah. So pinag-aaralan nila yung Torah, no? Diyan tinuturuan ng mga tao sa shul. Which is also the synagogue, no? Tapos sabi rito pang 429, not to remove the staves from the ark. Exodus 25:15, pero that pertains to the ark. So hindi I would say na we cannot do anything, we cannot fulfill that kasi wala sa atin yung para ito sa mga priest na yung ark nakatago ngayon eh. So they know where it is. So wala tayong magagawa diyan, no? Again, sa 613 commandments, maraming mga commandments dito na hindi natin magagawa. Simply because walang temple, wala pang priesthood, o hindi pa ang priesthood ngayon, walang mga Levites, wala tayo sa Jerusalem. May mga commandments na para sa babae, so babae lang pwedeng gumawa. May mga commandments para sa mga firstborn lang. Kung hindi ka firstborn, hindi mo rin magagawa 'yon. So, tsaka pag nagawa mo minsan lang. Kaya hindi ka obligated to do the whole 613. Parang ang dami namang commandments. Hindi po. Actually, yung may mga practical lang ang Panginoon, may mga ilan lang doon na talagang kailangan mo gawin araw-araw eh. Ang Shabbat, you only do it once a week. Hindi mo naman gagawin araw-araw yun eh. Di ba? Yung mga feast, you do it once a year. So, mga ganun, no? So, ito. Tapos may mga certain commandments na about the ark. So, wala tayong magagawa dyan. Tapos, to set the showbread. 449, Brad. Pang 429 yun, no? Puro sa sanctuary at saka sa Correct. saka sa priest. So, babasahin ko lang para lang familiar yung tao. So, pang 430, yung showbread and frankincense before the Lord every Shabbat. Again, kailangan may temple ito. Pang 431, to kindle lights in the sanctuary, Exodus 27:21, kailangan may temple to do that. Yung 432, breastplate shall not be loosened from the ephod. Para sa mga priest lang yan. At walang temple, so wala rin. No? 433, to offer up incense twice daily, Exodus 37. Ito, during the temple lang, saka mga priest lang ang pwedeng gumawa. Kaya maski may temple, priest lang ang pwedeng gumawa. Hindi tayo pwedeng gumawa niyan. Tapos, not to offer strange incense to any or any sacrifice upon the golden altar. Hindi rin tayo pwede niyan, mga priest lang. Si Adab and Abihu, nag-offer sila ng strange fire, pinatay sila ng Panginoon. Pang 435, the priest shall wash his hands and feet at the time of service. Exodus 30:19. So, again, mga priest yan. Pero, ginagawa rin yan ng mga during the certain ceremony, no? Sa Passover, nagwawash ng hands. So, at certain point, ginagawa ito ng mga tao, no? Tapos to prepare an oil of anointment and anoint high priest and kings with it. Exodus 30:31. Hindi rin po ito sa atin kasi hindi tayo pang high priest lang to sa pang kings, ano? Yung pang number 437, not to compound oil or lay use after the formula of the anointing oil. Ito, may formula na binigay ang Panginoon dito, hindi natin pwedeng gayahin. Pag ginaya mo ito, sabi niya, I will not take it lightly. Hindi, parurusahan tayo ng Panginoon. So don't do that. So ito, Brad, secret yung formula nito. Well, actually, hindi naman secret. Sinabi ng Panginoon kung ano yung formula eh. Pero hindi mo pwedeng gawin, no? Ando doon, nakalagay doon, Exodus 30:31, no? Para lang talaga sa sanctuary. Pang sanctuary lang yan. Tapos, not to anoint a stranger with an anointing oil. So, again, utos din ito sa priest. Wag mong lalagyan daw yung mga stranger ng anointing oil kasi holy yan eh. Para lang yan sa mga priest, no?
not to compound anything after the formula of the incense. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng formula ng incense. Ayon sa Exodus 30:37. Again, may formula rin yan. Pero binigay din ng Panginoon formula pero hindi natin pwedeng gawin. Ano? Commandment 440, that he who in error makes unlawful use of sacred things shall make restitution of the value of the trespass and add a fifth. Ito yung mga sacred things sa temple. Wala naman sa temple, so hindi tayo pero may mga, for example, may mga sacred things din na kinukonsider. For example, yung Torah. Yung Torah yung Torah na sinusulat ng mga nasa scroll, for example, that is a sacred thing, no? Kapag yan ay inano mo, unlawful use, like I don't know kung anong maaring binenta mo or pinahiram mo or I don't know, pinagkakitaan mo, hindi pwede yun. May restitution, no? And you have to add value, no? Tapos yung pang 441, to remove ashes from the altar, Leviticus 6:3. Wala tayong altar, walang temple, so hindi ito sa atin ngayon, no? Pang 442, to keep fire always burning on the altar of the burnt offering, Leviticus 6:6. Again, para ito sa mga priest at para lang kung may temple ito. So, hindi po ito para sa atin. 443, not to extinguish the fire on the altar, Leviticus 6:6 din. Again, that's for the temple and for the priests to do. Pang 444, yung priest daw shall not enter the sanctuary with disheveled hair. I think, yung, kasi may ano sa kanila na, magulo. Oo. Dapat, kaya hindi ka pwede mag-appear sa Panginoon na kung ano lang yung gusto mo eh. Kailangan maayos ka eh. Oo. Dapat formal ka. So, talagang very, very specific ang Panginoon pagdating sa presence niya. May binibigyan na tayo ng idea para hindi na tayo magkamali. Kasi mamaya naparusahan tayo tapos hindi mo pa alam kung bakit, ano. Hindi ka rin pwedeng lasing na pumasok sa sanctuary. So it goes then na hindi ka pwedeng lasing na pumasok sa simbahan or sa synagogue, ano. Hindi pwede 'yon. Sa 445, bawal din yung may punit-punit. Bawal din yung punit, ano, bawal yung punit. Hindi rin pwede, no. So dapat sabi ron, ang pang 448, igalang ang daw ang sanctuary, no. So Leviticus 19:30, tapos extended din yan sa mga synagogues or sa mga congregations, no. Irespeto. Irespeto. Kasi andun din ang presence ng Panginoon eh. Tapos pang 449, yung kapag kinikerry daw ang ark, it should be carried on the shoulder, no? Wag sa ulo, wag sa shoulder. Again, hindi rin ito para sa atin, para ito sa mga specific Levite family na sila lang ang pwede mag-carry. Kahit priest, hindi, may family lang na pwede mag-carry ng ark. Kundi patay yung mga kung sino man mag-carry. Tapos ang pang 450, observe the second Passover, yung Numbers 9:11. Ito po, ino-observe ang second Passover kapag na-miss mo yung first Passover, which is in Nisan 14. So, next month na yan, Sister Deb, ano? Passover. Yes. Next month. Ngayon, kapag ang person ay unclean o nakahawak ng patay or anything, or nagta-travel siya during the Passover at na-miss niya yung Passover, dapat wag niyang ma-miss ang second Passover. Kumbaga may second chance ka. Pag na-miss mo pa yon, that's on you. Sa Passover, hindi rin pwede yung unclean person. Hindi rin pwede ang unclean, hindi pwede yung hindi mo nga pwedeng isama sa Passover yung kontra, yung kumukontra sa Passover. Yes.
Hindi pwede. Yung walang alam. O, Kiusyoso lang. kung usyoso, okay lang. Actually, para matuto sila. Pero yung kontra, yung hindi na natin dapat ginagawa yan. Then don't even invite them. Kasi, hindi matutuwa Panginoon, ano? They don't deserve that. They don't deserve it. So, pwede lang natin invite yung mga clean, tsaka yung mga willing in heart, ano? Or at least willing to learn, no? Kaya may mga certain, kasi yung ano yan, yung word na nikar ang ginamit dun, yung kontra yun, kalaban, ibig sabihin, ano? Yung word na stranger. Tapos, sabi dito, pang 451, to eat the flesh of the Paschal lamb on it. Again, dahil walang temple, hindi tayo pwede mag-sacrifice ng Passover lamb. So, hindi applicable ang Passover lamb, pero ang Passover applicable. Kaya ang nangyayari, Unleavened bread. may unleavened bread saka may bitter herb. Yun, pwede yun. Oo. Tapos ang pang 452, sabi not to leave any flesh of the Paschal lamb brought on the second Passover until morning. So, again, walang Paschal lamb. So, wala rin yung pang 452 na commandment. No? Ang pang 453, not to break the bone of the Paschal lamb, the same thing. So, it pertains to Passover lamb, hindi rin applicable sa atin, ano? Kaya tama rin, may mga commandments na hindi applicable. Pero hindi lahat ng commandments ay hindi na applicable. Yun ang pagkakamali ron, no? I will repeat, ano? Hindi lahat ng 613 commandments ay valid or applicable. Pero it does not mean na the whole 613 commandments is hindi na applicable today. Oo, may marami pa rin doon na dapat sundin. Pero hindi lahat kailangan masusunod natin. Correct, oo. Oo. May mga specific na area siya na para doon lang, kagaya ng sanctuary. Correct, oo. Correct, oo. So, pang 454, to sound the trumpets at the offering of sacrifices in times of trouble. So, again, sa temple ito. Sa temple, ano? Pan-temple lang yan. To watch over the edifice continually, temple din yan. No? Numbers 18:2. Tapos, 456, not to allow the sanctuary to remain unwatched. Numbers 18:5. Again, pan-temple, tsaka pang mga priests and Levites lang ito. No? Pero dahil wala pang temple, so again, the 456 cannot be implemented. Yung pang 457, that the offering shall be brought by one who has in error committed a trespass against sacred things, or robbed or lain carnally with blood made betrothed to a man, or denied what was deposited with him, and swore falsely to support this denial. It's called a guilt offering for a trespass offering. So, itong portion na to, yung specific commandment na dadalin as an offering ay hindi valid ngayon. Pero yung portion ng restitution, I think imbes na valid, hindi siya applicable. Hindi siya applicable yung portion lang ng offering. Pero yung portion ng restitution, tsaka paghingi ng tawad, tsaka pagbabagong buhay, applicable. Kasi ito yung mga maling ginawa eh. Pag may mali kang ginawa, nagnakaw ka, inagaw mo yung betrothed, yung fiancé ng iba, mga ganun, no? Or merong pinagkatiwala sa'yo, tapos mo, dininay mo yon, parang tinanggi mo. So, hindi, yun, ano? So, dapat yun, Guilt offering. yung guilt, yung portion ng guilt offering na specified para sa temple, hindi magagawa. Pero merong ginagawa ang mga ancient na yung instead na ibibigay mo sa temple, dapat ito ibibigay mo sa mga mahihirap o ibibigay mo sa tulong sa iba, offering. Maliban pa po ito doon sa restitution na ibibigay mo sa tao na inoffend mo.
So for example, na-realize mo itong mga ginagawa mo, ang gagawin mo, pupunta ka doon sa tao, maliban sa hingi ka ng tawad, i-restore mo, plus may restitution. Kunwari, para maging malinaw, ano? Kunwari, nagkamali ako sa iyo, Sister Deb, ganun. Ngayon, na-realize ko ng Torah, meron pala ako sa yung, meron akong sinira mong gamit or nawala ko, ninakaw ko, or wala na, hindi ko na sinole, nawala na. So, I come back to you, ibabalik ko yon 4 times. Ibabalik ko 4 times sa'yo. So, ang cost noon 1,000, ngayon bibigay ko sa'yo 4,000. Tapos sumihingi ako, pasensya na Sister Deb, ha? Ito, ako'y nagpa-practice na ng Torah, kaya ako ginagawa ito. So, okay na tayo. Pero hindi pa nagtatapos doon ang yung dapat mong gawin. Meron ka pa yung parang supposedly the guilt offering mo. Ang gagawin mo po yan, ikaw ay magbibigay ka sa mahihirap. So, pupunta ka, magbibigay ka sa sa mga nangangailangan, o pakainin mo sila o tulungan mo sila para maibsan yung iyong kasalanan. So, makita ng Panginoon dan, He will forgive you. Brad, yung sinabi ni Yeshua na sa mga maliliit na na ginawa niyo sa mga maliliit na ito na ginawa ninyo ay ginawa niyo sa akin. Correct. Oo. Kaya parang An offering to the Lord. yung offering na to, ginagawa mo para sa Panginoon eh. So kapag binigay mo rin sa mahirap, you're doing it for the Lord also. For Him, yes. Oo. So, yun. Oo. Kaya parang ano yan eh, hindi yan nalalayo, yung mga offering na ganyan, hindi po yan nalalayo sa, pag ikaw ba nagbibigay sa mga mamahirap, magbibigay ako para yumaman ako. Hindi ganon, di ba? Nagbibigay ka dahil, ano dun yung puso mo, parang natutuwa ka na magbigay ka eh. Or na-touch yung heart mo eh. Hindi dahil sa, para yumaman ako, or para dumami pa ang pera ko. Hindi dapat ganon, ano? So, Papurihan ka ng iba. or pinag-anuhan ka ng iba. So, ito po yung mga dapat natin, ano, no? Tapos sabi dito, pang 458, ano? Not to destroy anything sa sanctuary o sa synagogue o sa house of study or to erase the holy name, ano? Or yung sacred scripture to be destroyed. Ayon yan sa Deuteronomy 12:2-4. Ang ibig po sabihin na to, yung mga anything na nasa sanctuary, which is the temple, o mga nasa synagogues o sa mga shul, yung house of study means shul, wag daw nating sisirain. Tsaka wag yung kapag ando doon ang most holy name, yung most holy name, ando doon yon. Wag daw natin sisirain yon. Halimbawa ando doon sa papel or yung Torah or any scripture na nagko-contain ng name ng Most High, kung nasira na yun, wag natin daw itapon sa basura o sisirain. Dapat yan nililibing ng maayos. Kasi ano yan, parang ano yan eh, very holy yan. So ang ginagawa, kapag ang isang Torah scroll ay na nagko-contain ng name ng Most Holy, kapag hindi na napapakinabang kasi bura-bura na. So useless na. Ginagawa yan, nililibing po yan, no? Nililibing. So ito yung siguro yeah. So yun ang mga items na gusto kong i-discuss, ano. So yung siguro sa next topic natin, yung pang 459 hanggang puro mga sacrifices ito eh. Pertaining to an offering sa 560. Actually marami rito ang hindi applicable as of now, no? Kaya wag tayong kakabahan na parang Mahalaga na malaman pa rin natin. correct. Dapat Pa rin na alam natin siya. dapat malaman pa rin natin kasi ganito po, Sister Deb, ano? Tayo ayon sa commandment, ayon sa Bible, ano? Sa first resurrection, yung mga ire-resurrect, ang mga taong ire-resurrect ay magiging part ng kingdoms of kings and priests ng Panginoon. Ngayon, as a king and as a priest, dapat alam mo ito. Kung hindi mo alam ito, bakit ka ire-resurrect? Di ba? Wala ka namang role. Hindi ka naman pa... Oo. Hindi alam ang gagawin. O hindi mo alam ang gagawin. So,
hindi po ano no. So kaya kung gusto mo po, kung gusto po natin ano, kung gusto po natin maging part ng kingdoms of kings and priests, dapat po aralin po natin ang Torah kasi ito po magiging basis ng law sa millennial kingdom. Kung meron po tayong interest na maging part ng millennial kingdom, I would encourage po ang lahat na aralin po natin ang Torah kasi po ito ang basis ng law during that time. Hindi po tayo biglang pag-resurrect natin, all-knowing agad tayo ng Torah. Hindi po ganon. Otherwise, what's the use na mag-study ka pa ng Torah? Dito pa lang po, Kaya nga yung dito pa lang po sa mundo, inaano na eh. papasaan. Correct, pinapiprepare na tayo, no? So, yun nga, naalala ko yung ano, yung mga kasabihan ng araw, no? Yung ano raw, yung itong time daw natin, time is the dressing room for eternity. So, ibig sabihin, kung anong ginagawa natin dito will take effect sa next life, sa doon, no? Madadala pa rin natin. Madadala natin yon, no? Madadala natin mga mabuting gawa. Oh, kung hindi natin alam ang Torah, eh, para saan pa? Mag-antay na lang po ng second resurrection, no? Kasi doon magkakaalaman. Pero kung tayo po ay interesado at tayo ay eager na maging part, Hindi magpasiguro. gusto mo magpasiguro, eh aralin na po natin. Dahil total tinanggap na rin natin ng Panginoong Yeshua bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, ay aralin na rin natin ang kanyang batas. Kasi sabi niya, if you love me, keep my commandments. Oh, kasi mahirap i-keep ang commandments niya kung hindi natin alam kung anong commandments niya. Ano, Sister Dab? Oo. I think, Brother Richard, dadaho na po tayo sa closing prayer and then papaalam na tayo sa ating listeners. Okay. Manalangin po tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli pong binigyan nyo kami ng chance upang papag-aralan ng inyong mga utos, ang inyong Torah. Nawa Panginoon ay nabigyan namin ng justice ang iyong mga salita at nawa Panginoon ay pagyabungin mo ang inyong salita sa puso ng bawat isa, ang bawat mga tagapakinig at mga nakikiaral sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang radio station na nagbibigay sa amin ng daan upang maipahayag ang inyong salita. At ganun din po lahat ng mga staff at mga technical members ng radio station na ito, Panginoon. Muli po namin itinataas sa inyo lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, napakaganda po ng mga natutunan natin ngayon. Nawa ay tumimo ito sa ating mga puso. Patuloy nating maalala. Kaya't napakahalaga rin po na patuloy nating basahin ang Torah ng ating Panginoon. So, magsama-sama tayo muli tuwing araw ng Linggo, alas 4 ng hapon, dito pa rin sa DWDR 105.5 FM. Ako po si Sister Debbie, kasama si Brother Richard Sison, na nagpapaalam at patuloy pa rin nagpapaalam at bumabati ng Shalom. Shalom. Shalom, brother. Naghang na naman to.
Naghang na. Yun, naghang na.